So, eto na. Ang harapang tagapayo, Dr. Love. Eto na. Salamat, Ate Kuring. Magandang hapon sa inyo. Question, dapat bang disiplinahin ang mga bata? Yan ang tanong. Dapat bang disiplinahin ang mga bata? Sa Biblia, sa aklat ng mga kawikaan, sa Proverbs, hanapin niyo sa chapter 13, verse 24, sinasabi ng aklat na he who spares the rod hates the son, but he who loves him disciplines him promptly. Okay. So, kailangan may disiplina. Hindi nangangahulugan na binanggit dito yung rod, meron tayong pamalo. No? Ang problema, yung mga magulang natin na dumaan sa ganyang uri ng disiplina na wala sa lugar, ipinapasa yan, sabi nga ni Ate Kuring kanina, it becomes a culture. Kay Janet, hindi niya gusto na gawin, pero meron siyang issue sa anger management. Meron siyang problema doon. Kasi nakikita ko umiiyak siya eh. Nasasaktan siya. Pag nalalaman niyang nasaktan yung anak niya, hindi niya makontrol yung sarili niya. So, kailangan niya ang psychologist. Ang pinakamagandang paraan ng pagdisiplina sa mga anak natin ngayon, yung cellphone. Pag grounded sila for 1 week without cellphone, parang pinatay mo na ang bata. Alisin mo ang cellphone ng one week or 2 weeks, alam nila kung gaano katinding parusa yan. So mahalaga sa atin, alam ng bata ang dahilan ng pagdisiplina natin sa kanila. No? Mahalin natin ang ating mga anak. Nanay, kayong mag-asawa, kailangan yung magkonsulta kay doktor. No? Kay Dr. Camille, para matulungan kayo sa inyong anger management. Ate Kuring, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Walang hindi nagagamot ang love, sabi nga, di ba? Okay, so, si Attorney Lorna Capuna naman, ano ba ang borderline ng labis at yung tama lang na pagdidisiplina? Alam nyo, kung may Biblia on moral duties, meron tayong Biblia rin, ang Philippine Constitution. Nakalagay po sa Philippine Constitution natin, ng Biblia sa batas, na bawal ang tinatawag na corporal punishment. Physical punishment yon, bawal na bawal. Ngunit, meron rin tayong mga batas, kagaya ng Family Code. Sinasabi sa Family Code natin, no, na karapatan rin ng mga magulang ang magdisiplina ng mga anak. Pero ang kondisyon nun, non-violent. Hindi pwede ang physical. Yung disiplina, dapat para, sabi sa batas, for the formation of the good character of the children. Meron rin tayong napakaklarong batas, yung 7610 Republic Act. Alam nyo, ang parusa sa ginawa nyo, pre-imprisonment, prisyon mayor, ilang taon yon? 6 to 12 years. Naku, 6 to 12 years sa pagkakakulong. Hindi lang physical, yung neglect, yung hindi nyo pinapakain o hindi pinapaaral, neglect, physical injuries, at saka psychological. So ang violence hindi lang physical, may psychological, may emotional, may economic abuse. Ha? Bawal na bawal ang physical or violent punishment as a Ayun. form of discipline. Malinaw. Doc Camille, yung takot natin, di ba, trauma, no? Pero meron din namang mga bata na, tulad ni Donita, biro mo, okay naman, lumabas, So, Doc Camille, paano? Ano ang pwede nating gawin para naman sa mga anak? Okay. Kanina, di ba sinabi ko na pwede nating i-debrief yung mga bata. Pero siguro dito, ate ko rin higit na kinakailangan siguro na medyo tignan natin yung mag-asawa. Dahil kasi nakikita ko, hindi lang ito anger management. Kung napapansin nyo, yung shifting ng moods, maaring talagang meron, sa sobrang maraming problemang naranasan ni Janet dito,
pwedeng hindi lang siya ito anger management, pero merong depressive episodes, kaya nagiging ganito siya. So, nagiging displaced yung anger na pinapakita. Kaya, kuminsan, kahit na napakaliit na pagkakamali ng isang anak, sobra na siyang nagagalit at namamalo. So sana, Janet, pagtuunan natin ng pansin na, alam mo, importante ang pagiging nanay at tatay. Pero, paano kayo magiging nanay at tatay kung kayo naman ay gumagawa ng mali? Iba yung mabait na magulang, pero kailangan pag mabait na magulang, responsable din. Alam nyo, isa lang yun. Gusto ko sana sa pagkakataong ito, kung magkita-kita man tayo sa clinic, masabi ng mga anak nyo, yung tinatawag nating family. Father and mother, I love you. Yun lang po. Ayun. Ay, ang ganda. Gagawin natin yan. Gagawin natin yan. Gayun din, yung pagtulong natin dito sa mag-asawa, kung ano ang mabibigay ng local government at saka ng barangay na dapat na ibibigay sa inyo, yung guidance sa binibigay sa inyo, at syempre yung pagpapaklinika natin, para hindi na maulit, iwasan, tapon mo na yung, yung kahoy, itapon mo na. Sa